Kumusta mga ka-amazing? Paano kung sabihin ko sa'yo, may mga halaman dito mismo sa Pilipinas na mas mahal pa sa kotse? Oo, tama ang narinig mo. May mga halaman sa ating bansa na nagkakahalaga ng daan-daang libo at may umaabot pa ng milyon-milyong piso. Isipin mo yon, isang halaman nakatanim sa paso, tahimik lang. Pero ang halaga, katumbas ng isang bahay sa probinsya. Sa video na ito, aalamin natin ang mga rare at endemic species na halos hindi na makita sa wild. Mga halaman na naging status symbol ng mga collectors. Mga imported award-winning orchids na dinarayo sa plant shows. Pero hindi lang presyo ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin kung bakit sila mahal. Ano ang nagpapataas ng kanilang halaga? Rarity ba? Mutation? Hype o dekada ng pag-aalaga? At higit sa lahat, ano ang ipinapakita nito tungkol sa kalikasan at sa ating kultura bilang mga Pilipino? Kaya kung mahilig ka sa halaman, negosyo, investment o gusto mo lang ma-amaze sa mga bagay na hindi mo akalaing may ganitong presyo, manood ka hanggang dulo. Number 10. Waling-waling, Vanda sanderiana. Ang Vanda sanderiana na mas kilala bilang waling-waling ay itinuturing na Queen of Philippine Orchids. Endemic ito sa Mindanao, partikular sa Davao Region, at isa ito sa pinagmamalaking orchid species ng bansa. Sa unang tingin pa lang, mapapansin na ang malalaki at makukulay nitong bulaklak na tila gawa sa sutla. Noong unang panahon, halos makikita mo lamang ito sa wild forests ng Mindanao. Ngunit dahil sa illegal collection at habitat loss, naging bihira ito sa natural environment. Dahil dito, tumaas ng husto ang halaga nito sa collector's market. Sa kasalukuyan, ang presyo ng isang high-quality specimen ay maaaring umabot ng 20,000 hanggang 150,000. Depende sa laki, kulay at blooming condition. Ang mga award-winning hybrids ay mas matataas pa ang presyo. Hindi madali ang pagpapalaki ng waling-waling. Sensitibo ito sa klima at nangangailangan ng tamang humidity, airflow at orchid care techniques. Isang pagkakamali lang sa pag-aalaga, maaaring mamatay ang halaman. Kaya naman, para sa maraming plant enthusiasts sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng waling-waling ay hindi lang koleksyon. Ito ay simbolo ng pagiging prestihiyoso at pagmamahal sa sariling likas yaman. Number 9. Black Bat Flower, o mas kilala rin sa tawag na Taca chantreri. Ang Taca chantreri ay isa sa pinakakakaibang halaman sa mundo. Tinawag itong black bat flower dahil ang bulaklak nito ay mistulang paniki na may mahahabang whiskers. Sa Pilipinas, hindi ito karaniwang makikita sa mga garden centers. Kadalasan ito ay imported o pinalaki ng specialized growers. Dahil dito, limitado ang supply nito sa local market. Ang presyo nito ay umaabot ng 8,000 hanggang 25,000 pesos. Depende sa maturity at kondisyon ng halaman. Kapag may kasamang bulaklak, mas tumataas ang halaga. Napaka-sensitive ng black bat flower sa direktang sikat ng araw at nangangailangan ng controlled environment. Hindi ito pang beginner plant, kaya madalas collectors lamang ang bumibili. Dahil sa kakaibang anyo at rarity nito, ito ay naging isa sa mga conversation starter plants sa mga high-end garden collection sa Pilipinas. Number 8. Monstera Thai Constellation. Ang Monstera Thai Constellation ay sumikat ng husto noong plant boom era sa Pilipinas. Ang kakaibang cream white splashes nito sa dahon ang dahilan kung bakit ito tinawag na constellation. Ito ay isang laboratory-developed variegated cultivar, kaya hindi ito basta tumutubo sa wild. Dahil controlled ang propagation nito, limitado rin ang supply sa merkado.
Noong kasagsagan ng hype, may mga bentahan na umaabot ng 50,000 hanggang 300,000 pesos, depende sa laki at variegation pattern. Bukod sa presyo, mabagal ang paglaki nito at nangangailangan ng tamang ilaw at watering schedule. Ang maling pag-alaga ay maaaring magdulot ng browning sa variegated parts. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-prestigious indoor plants sa Pilipinas. Number 7. Pink Princess Philodendron. Ang Philodendron Pink Princess ay kilala sa kakaibang kombinasyon ng dark green at bright pink leaves. Natural mutation ng pink variegation nito, kaya hindi lahat ng halaman ay pare-pareho ng pattern. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas o mas mahal depende sa dami ng pink sa dahon. Sa Pilipinas, umabot ito ng 30,000 hanggang 120,000 pesos noong peak ng demand. Mabagal din ang propagation nito at hindi garantisadong mamamana ng bagong supling ang magandang variegation. Dahil dito, naging simbolo ito ng exclusivity sa plant community. Number 6. Century-old bonsai. Ang mga century-old bonsai ay hindi lamang halaman, kundi buhay na sining. Maraming specimen sa Pilipinas ang higit 50 hanggang 100 taong gulang. Karaniwang ginagamit ang ficus at juniper varieties para sa ganitong klaseng bonsai. Habang tumatagal, mas tumataas ang halaga. Ang presyo nito ay maaaring umabot ng 200,000 hanggang 1 million pesos o higit pa. Bukod sa edad, mahalaga rin ang trunk formation, balance at awards na napanalunan sa competitions. Sa collector's world, ito ang tunay na investment plant. Number 5. Jade Vine. Strongylodon macrobotris. Ang jade vine ay isa sa pinakakakaibang bulaklak na likas na tumutubo sa Pilipinas. Kilala ito sa mala turquoise nitong kulay, isang kombinasyon ng asul at berde na bihirang makita sa mundo ng mga halaman. Sa unang tingin pa lamang, tila ba ito ay gawa sa kristal o jade gemstone. Endemic ito sa mga tropical forests ng Luzon, partikular sa mga mabababang kagubatan na may mataas na humidity. Ngunit dahil sa patuloy na pagputol ng mga puno at pagkawala ng natural habitat, unti-unti itong naging threatened species. Dahil dito, mas lalo itong naging mahal sa merkado. Ang presyo ng isang mature jade vine na may kakayahang mamulaklak ay maaaring umabot ng 20,000 hanggang 80,000 pesos. Depende sa laki at kondisyon. Kapag ito ay fully blooming at may mahahabang cascading flowers, mas tumataas pa ang halaga. Hindi ito madaling paramihin. Kailangan ito ng malaking espasyo dahil isa itong climbing vine na maaaring umabot ng higit 10 metro ang haba. Hindi rin ito basta-bastang nabubuhay sa paso lamang. Kailangan ito ng tamang suporta at klima. Isa pang dahilan kung bakit ito mahal ay dahil sa kulay nitong halos imposible sa kalikasan. Sa International Botanical World, isa ito sa pinaka-photograph Philippine flowers. Para sa mga collectors at botanical gardens sa Pilipinas, ang jade vine ay hindi lamang ornamental Para sa mga collectors at botanical gardens sa Pilipinas, ang jade vine ay hindi lamang ornamental plant. Ito ay simbolo ng pambansang biodiversity at natural na kayamanan. Number 4. Musa AA, variegated banana. Ang Musa paradisiaca o AA ay isa sa pinaka-premium na ornamental banana plant sa Pilipinas. Hindi ito ordinaryong saging. Ang dahon nito ay may dramatic white at green stripes na tila pintado ng kamay. Dahil sa kakaibang variegation nito, naging instant status symbol ito sa mga high-end plant collectors. Noong kasagsagan ng plant bloom sa bansa, maraming negosyante ang nag-invest dito bilang high-value plant asset.
Ang presyo ng isang healthy at mature Musa AA ay maaaring umabot ng 80,000 hanggang 250,000 pesos. At may ilang bentahan pa na mas mataas, depende sa laki at stability ng variegation pattern. Ngunit hindi ito madaling alagaan. Napaka-sensitive nito sa overwatering at kulang sa nutrients. Isang maling pag-aalaga lamang ay maaaring magdulot ng pagkabulok ng roots at pagkamatay ng halaman. Isa sa mga dahilan kung bakit mahal ito ay dahil hindi lahat ng supling ay nagiging variegated. Kapag ang anak ay naging pure green, bumababa ang value nito. Sa Pilipinas, madalas itong makita sa mga private garden ng mga negosyante at influencers. Isang patunay na ang halaman ay maaari ring maging luxury display piece. Number 3, variegated alocasia. Ang variegated alocasia ay kabilang sa mga pinaka-dramatic na tropical plant sa bansa. Kilala ito sa malalaki nitong dahon na may halong puti, cream o minsan ay pinkish tones na natural na mutation. Isa sa mga sikat na uri nito ay ang mga variegated versions ng Alocasia frydek at Alocasia macrorhiza. Dahil sa sobrang bihira ng mutation na ito, mabilis itong naging high demand item sa collector's market. Sa Pilipinas, ang presyo nito ay maaaring umabot ng 100,000 hanggang 400,000 pesos. Lalo na kung stable ang variegation at malalaki ang dahon. Napaka-delicate ng root system nito. Kapag na-overwater o na-stress, mabilis itong magkaroon ng root rot. Dahil dito, nangangailangan ito ng experienced grower. Hindi ito mass-produce kaya limitado ang supply. Marami sa mga bentahan nito ay private transactions lamang sa pagitan ng collectors. Sa mundo ng high-end indoor plants sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng variegated alocasia ay parang pagkakaroon ng limited edition artwork. Number 2, rare imported award-winning orchids. Ang mga rare imported orchids mula Thailand at Taiwan ay kabilang sa pinaka-prestigious plants sa Pilipinas. Kadalasan, ang mga ito ay award-winning hybrids na nanalo sa international orchid competitions. Maraming collectors sa bansa ang handang magbayad ng malaking halaga para sa isang limited edition orchid na may documented lineage at awards. Ang presyo ng mga ganitong klase ng orchids ay maaaring umabot ng 300,000 hanggang 800,000 pesos. Lalo na kung ito ay may international recognition. Limitado ang importation nito at madalas ay pre-order basis lamang. May mga quarantine process pa bago ito makarating sa Pilipinas. Bukod sa presyo, mataas ang maintenance nito. Kailangan ng controlled greenhouse environment para mapanatili ang kalidad ng kanilang blooms. Sa mga orchid show sa bansa, ang ganitong klase ng halaman ang tunay na head-turner at madalas sentro ng atensyon. Number 1, Million Peso Bonsai Masterpiece. Sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing, ang mga Million Peso Bonsai Masterpiece sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang halaman. Ito ay dekada o minsan siglo ng pasensya, sining at dedikasyon. May mga bonsai sa bansa na higit 80 hanggang 100 taong gulang na. Kadalasang gawa sa ficus species na maingat na hinubog ng maraming henerasyon. Ang halaga nito ay maaring umabot ng 1 million hanggang 5 million pesos at may mga hindi pa nga ibinibenta kahit milyon ang alok. Ang trunk movement, nebari spread, canopy proportion at overall harmony ang nagtatakda ng presyo nito. Isa itong buhay na obra maestra. Kadalasan, ang bentahan nito ay private collector-to-collector transaction lamang, hindi public market listing. Sa mga bonsai exhibition sa Pilipinas, ang ganitong klase ng puno ang mga may pinakamaraming humahanga at kumukuha ng litrato. Sa huli,
Ipinapakita nito na ang tunay na halaga ng halaman ay hindi lamang sa rarity, kundi sa oras, kasaysayan at sining na inilaan dito. Mga ka-wowmazing, matapos nating makita ang mga halamang nagkakahalaga ng daan-daang libong piso hanggang sa milyon-milyon, isang tanong ang naiwan. Bakit nga ba napakamahal ng mga ito? Dahil ba bihira sila? Dahil ba sikat sila sa social media? O dahil may handang magbayad ng ganoong halaga? Ang totoo, ang presyo ng isang halaman ay hindi lamang tungkol sa itsura nito. Ito ay tungkol sa rarity, kung gaano ito kahirap hanapin. Oras, ilang dekada itong inalagaan. At sining, paano ito hinubog at pinalaki. Pati na rin ang emosyon, ang passion ng taong nag-alaga nito. Ang million-peso bonsai ay hindi lang puno. Ito ay dekada ng pasensya at ang variegated plant ay hindi lang design. Ito ay resulta ng bihirang mutation. Ang endemic flower ay hindi lang dekorasyon, ito ay bahagi ng ating pambansang yaman. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mas mahalaga pang aral. Ang kalikasan ay may presyo sa merkado, pero ang tunay nitong halaga ay hindi matutumbasan ng pera. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-wowmazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.